Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Sports. Sa ulo ng mga balita, level ng tubig patuloy na bumababa sa mga pangunahing dam sa Luzon. Higit 600,000 botante nagparehistro para sa 2025 midterm elections. PBBM inatasan ng TESDA na mas paigtingin pa ang employment rate ng senior high school students. TECO namahagi ng $200,000 sa mga apektado ng pagbaha sa rehiyon ng Davao. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa Zero Cool ransomware attack. Go for Gold Race Series gaganapin sa 3 ng Marso, bukas sa lahat ng siklista sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pinakamainit na balita, tumitindi ang epekto ng El Nino dahil hindi lang isa kundi 8 pangunahing dam sa Luzon ang nakapagtatala ng pagbaba ng lebel ng tubig ayon sa Pag-asa. Mas mababa pa sa normal na antas ng tubig ang nakikita sa mga dam dahil sa kakulangan ng pag-ulan nitong mga nakaraan. Mamaraan na ginagawang bukas ang kalidad ng pangunahing pangangalagang pangkalusugan para sa mga Pilipino. Ayon sa DOH, ang pakikipagtulungan na ito ay nagbibigay prioridad sa mga probinsya at lokalidad na may pinakamataas na porsyento ng mga taong walang COVID-19 booster doses at ang pinakamalaking porsyento ng mga hindi pa nabakunahan mula sa pagkabata. Kaugnay pang ahensya, nitong kamakailan lang ay pinasinayaan ng Department of Health o DOH sa pangunguna ni Secretary Teodoro Herbosa at Undersecretary Maria Rosario Singh Vergeire ang Cagayan Valley Medical Center o CVMC Infectious Disease and Tropical Medicine Building sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ito ay tinalaga bilang isang advanced comprehensive specialty center sa ikalawang rehiyon na nagtatampok ng iba't ibang pasilidad at kagamitan para sa mga may infectious disease. Ang inisyatibong ito ayon sa DOH ay naglalayong sumuporta sa CVMC na matugunan ang mga komplikadong kaso at bumuo ng kapasidad sa mga kalapit na probinsya, lungsod at munisipalidad nito. Sa iba pang balita, ibinahagi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na nasa 40% na ang nagawa sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Ito ay matapos personal na isinagawa ni Bautista ang inspeksyon sa proyekto kasama sina Department of Finance o DOF Secretary na si Ralph Recto at Japan International Cooperation Agency o JICA Chief Representative to the Philippines, Takema Sakamoto. Nakatakda namang matapos ang proyekto sa taong 2029 kung saan layunin nito na mapabuti ang serbisyo sa publiko at matiyak ang seguridad ng bawat pasahero. Nakapagtala ng 643,987 Pinoy na ang nagnanais maging botante. Ito ang bilang na naitala ng COMELEC simula nang buksan ang registration period para sa 2025 midterm elections. Nangunguna pa rin ang rehiyon ng Calabarzon sa may pinakamaraming voter applications.
Target ng COMELEC na maiparehistro ang 3 milyong botante sa bansa hanggang sa katapusan ng Setyembre. Nakompromiso ng hindi pa nakikilalang hacker ang Facebook ng Philippine Coast Guard o PCG. Nagsimulang ma-hack ang Facebook page ng PCG nitong nakaraang Lunes ng gabi nang makitaan ito ng short clips ng mga pelikula. Ayon kay PCG spokesperson Armand Balilo, nang tinangkang burahin ang mga video ay lumabas ang forced switch account notification. Hindi ito ang unang beses na nahack ang PCG dahil nahack na rin ang kanilang official website nitong Enero. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, maliit ang tsansa na mabuo o makapasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong darating na Marso. Sa ngayon, posibleng flash floods ang patuloy na nararanasan sa Caraga at Davao Region na dulot ng umiiral na trough ng isang low-pressure area. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang posibleng masaksihan ng mga taga-Cagayan Valley at Aurora. At bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mahihinang pag-ulan naman sa Metro Manila, Visayas, natitirang bahagi ng Luzon at Mindanao. Susunod sa News Force. PBBM hinikayat ang mga local chief executives sa 2024 LMP na magkaisa sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Kongreso nagbigay pabuya sa PNP matapos ang operasyon laban sa Concepcion Criminal Group. PBBM inatasan ang TESDA na mas paigtingin pa ang employment rate ng senior high school students. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palakasin ng TESDA ang mga programa nito upang mas tumaas ang employment rate ng mga senior high school students. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon sa ulat ng Philippine Institute for Development Studies, 20% lamang o 1 sa 5 senior high school students ang nagkakaroon ng trabaho pagka-graduate. Ito ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ng Technical Education and Skill Development Authority o TESDA. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay nagmula sa isang pagpupulong sa Malacanang nitong Martes. Ayon sa Pangulo, kailangan ng mas matatag na kolaborasyon sa pagitan ng TESDA, Department of Education at Department of Labor and Employment. Gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor. Mandato ng Pangulo, mas patatagin ang implementasyon ng ipinapanukalang Technical and Vocational Education and Training o TVET, partikular na sa konteksto ng senior high school curriculum upang maging angkop ang kakayahan ng mga estudyante sa kasalukuyang lagay ng mga industriya. Paglilinaw naman ni TESDA Secretary Suharto Mangudadatu, hindi babaguhin ng kanilang programa ang K-12 curriculum kung hindi mas paigtingin lamang ito. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang anggulo naman, nagbigay mensahe si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdalo nito sa 2024 League of Municipalities of the Philippines o LMP na siyang nais mapabuti ang ekonomiya at kalagayan ng bansa tungo sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez.
Sa ginanap na 2024 General Assembly of the League of Municipalities of the Philippines o LMP ay nag-iwan ng mahalagang mensahe si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga local chief executives ukol sa pagkamit ng mga layunin ng bawat opisyal tungo sa bagong Pilipinas. It is our commitment to solving the problems of today while ensuring a better tomorrow. One municipality at a time. Can we build a better Philippines and bring the bagong Pilipinas that we dream of into fruition? Sa pagdalo ng Pangulo bilang guest of honor ay ibinahagi nito ang kahalagahan ng respeto ng mga lokal na pamahalaan sa kanilang mga nasasakupan bilang sila ay nahalal sa kanilang mga pwesto. Dagdag pa niya, dapat ding pagtuunan ng pansin na maisakatuparan ang kanilang mga mandato na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Kaya madalas kong sabihin, mandate should not be wasted on petty things. It should be used for grand things. Ibinahagi rin ni Marcos sa mga nasa posisyon na mahalagang matamo ng bawat Pilipino ang magandang buhay at maayos na serbisyo ng mga lokal na pamahalaan. If there is much that can be achieved if people are not fighting for the credit, basta alam na natin, maganda yung ating ginawa, marami tayong natulungan, gumanda ang buhay ng ating mga constituent, sapat na yun. Tiniyak din ng Pangulo na mananatiling bukas ang gobyerno sa pakikinig at pagsuporta nito sa mga local chief executives. Naniniwala rin si Marcos na ang pagkakaisa sa iisang layunin ang magdadala ng matagumpay na pagbabago sa bagong Pilipinas. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Binigyang pabuya sa halagang 10 milyong piso ang mga opisyal ng Philippine National Police o PNP matapos ang kanilang operasyon sa Bicol Region at iba pang bahagi ng bansa. Ang operasyon ay laban sa pagsugpo ng Concepcion Criminal Group at paghahalughog kay Gilbert Saysay Concepcion na siyang most wanted, bunsod ng mga krimeng banta sa seguridad at kapayapaan ng bansa. Ayon kina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang pabuyang handog sa mga opisyal ay bahagi ng adhikaing bigyang pugay ang mga tagapagpatupad ng batas sa bansa sa bawat matagumpay na operasyon sa pagsugpo ng krimen. Ipinaliwanag ni United Senior Citizens Party List Representative Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay sa isang eksklusibong panayam ang kasasabatas pa lamang na amendments to the Centenarians Act na sumasaklaw sa dagdag na benepisyo para sa mga senior citizen. Pakinggan natin ang kabuuang ulat ni Amber Balidoy ukol rito. Matapos sa batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act o RA 11982 o ang Amendments to the Centenarians Act nitong kamakailan ay ibinahagi ni United Senior Citizens Party List Representative Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay sa isang eksklusibong panayam ang mga benepisyo nito. Magandang balita sa atin mga senior citizens yung pagkapirma ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. yung batas na po yung sa Centenarian Amendment Act. Ito po ay pag 80 years old na kayo, 85, 90, and 95, makakatanggap po kayo ng 10,000 pesos. Ang amyendang ito ay nagpapalawak sa saklaw ng RA 10868 o ang Centenarians Act of 2016 upang ang mga senior citizen ay makatanggap ng cash gift na nagkakahalaga ng 10,000 piso kapag umabot sa edad na 80 at bawat 5 taon pagkatapos nito o hanggang sa edad na 75. Hinikayat din ni Congresswoman Aquino Magsaysay ang mga senior citizen na magparehistro bago tumungtong ng edad 80 upang matanggap ang dagdag benepisyo na ito. So yung mga 79 ngayon, magparehistro na para pag 80 kayo, makakatanggap na po kayo. Samantala ay abangan ng iba pang detalye ng eksklusibong panayam na ito ukol sa mga benepisyo at karapatan ng mga senior citizens sa Face the Nation. Amber Balidoy nag-uulat para sa One Media Network.
bilang pagresponde sa mga naganap na pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar sa Davao. Nagpaabot ng tulong pinansyal ang Taipei Economic and Cultural Office sa mga apektado nito. Tunghayan si Jade Buhoy para sa balita. Ipinamahagi ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO sa bansa ang 200,000 dolyar para sa mga apektado ng kamakailang pagbaha at pagguho ng lupa sa rehiyon ng Davao. Sa pahayag ng kinatawan ng TECO na si Wallace Chow, ang tulong na ito ay hatid ng Republika ng China, Taiwan para sa disaster relief response ng Davao. Ang donasyong ipinamahagi ng TECO ay tinanggap ng Manila Economic and Cultural Office na nasaksihan ng kinatawan sa unang distrito ng Davao Oriental na si Nelson Dayang Hirang. Samantala, ang nasabing pagbaha at pagguho ng lupa sa Davao Region ay nakaapekto na sa higit 26,000 pamilya ayon sa Office of the Vice President. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy ang pamamahagi ng malinis na tubig ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA humanitarian team sa Agusan del Sur sa nakalipas na 3 araw. Dahil dito, higit sa 15,000 ng galon ng tubig ang naipamahagi sa higit 4,000 pamilya sa iba't ibang munisipalidad ng lalawigan na lubhang naapektuhan ng malawakang baha dulot ng sama ng panahon. Ang pamamahagi ng malinis na tubig ay mula sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagdala ang grupo ng 60 units ng solar-powered water filtration system na kayang makapag-produce ng 180 galon ng tubig kada oras. Samantala, nakalusot na sa Senado ang Philippine Maritime Zones Law na layong mapaigting ang maritime security ng Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Francis Riodique. Pumabor ang Senado sa Senate Bill No. 2492 o ang Philippine Maritime Zones Law. Sa ilalim ng panukalang ito, tinutukoy nito ang exclusive economic zone ng bansa, partikular na sa usaping karagatan. Dahil dito, magiging tiyak na ang hangganan ng soberanya at jurisdiksyon ng gobyerno na layong tugunan ang isyu ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nakalagay din po sa batas na ito, sa version ng Senado, na yung mga artificial islands na tinayo ng ibang bansa sa ating exclusive economic zone ay nananatiling ating pag-aari. Dagdag pa niya, ito rin ay upang tuluyan ng maangkin ang mga likas na yaman sa karagatan na siyang magpapaunlad sa blue economy ng bansa. Ayon sa senador, tinatayang $966 million hanggang $1.5 billion ang halaga na maaring mapakinabangan ng bansa. Pagigit pa niya, ito ay pagsunod lamang sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Aniya, magiging pundasyon ito ng maritime policy at tutugon sa pagpapaigting ng national security ng bansa. Wala din umano siyang pangamba na may tututol sa batas niyang ipinanukala. I doubt kasi halos lahat signatories na maritime zone law. Signatories lahat sila. Wala ako nakikitang hindi kikilala. Siguro dead man lang ng China pero lahat kikilalanin niya. Hangad ni Senator Tolentino na tuloy na itong mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maisumite sa UNCLOS bago pa man mag-Holy Week. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Sports. DA isinagawa ang cloud seeding sa Region 2. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa Zero Cool ransomware attack. Vendor Business School sa Quezon City umarangkada na. 140 vendors lumahok sa unang batch ng programa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Nagbigay babala sa publiko ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ukol sa Zero Cool ransomware attack na siyang may kakayahang makompromiso ang personal na impormasyon. Atin niyang alamin sa balitang hatid ni Daniza Lopez. Muling nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ukol sa ransomware attack na siyang may dalang panganib sa computer system at personal na impormasyon. Ang Zero Cool ransomware attack ay isang uri ng virus sa computer na may kakayahang makompromiso ang mga laman nito. Maaari itong makuha mula sa pagda-download ng mga cracked softwares at pagpipindot ng mga kahina-hinalang links at mga nilalaman na email dahil dito madalas kumakalat ang virus. Upang maiwasan naman ito mangyari ay nagbigay ng mga paalala sa publiko ang PNP-ACG kung saan nangunguna rito ang pagkikilatis ng maigi sa mga laman ng email lalo na kung hindi pamilyar ang nagpadala. Dagdag pa nito, iwasan ang pagda-download ng mga aplikasyon mula sa mga hindi lehitimong website at cracked softwares, torrents at iba pang kahina-hinala. Kabilang din dito ang pagsisiguro na updated ang operating system na ginagamit para sa seguridad ng computer at paglalagay ng antivirus para sa dagdag na proteksyon. Sa pagkalat ng mga uri ng software attacks, ay patuloy na nagbibigay payo ang PNP-ACG na maging mapanuri sa mga pinipindot online. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Bumagsak ang ulan sa mga lugar ng Cagayan Valley matapos ang isinagawang cloud seeding upang labanan ang malubhang epekto ng El Nino sa mga lupang taniman rito. Alamin ang buong detalye mula sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Upang masolusyonan ng Department of Agriculture o DA ang epekto ng El Nino, isinagawa ang unang cloud seeding operation sa rehiyon ng Cagayan Valley na nasa lampas 4,000 talampakan sa ibabaw ng mga lugar ng Igig, Enrile, Tugigaraw, Cagayan, Santo Tomas at iba pa. Ang nasabing operasyon ay naisagawa sa pakikipag-ugnayan ng DA sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM na namahala sa pagpapatakbo ng mga sasakyang panghimpapawid na siyang magpapakalat ng sodium chloride sa mga ulap na magdadala ng ulan sa lugar. Ayon sa DA, ang cloud seeding operation ay maaaring makapagbawas sa epekto ng El Nino dahil kinakailangan ng mga pananim ng pag-ulan at refriherasyon mula rito. Base na rin sa mga dalubhasa, ito ay inobserbahan muna noong 19 ngayong buwan ng Pebrero upang makita kung anong anyo ng ulap ang maaaring gamitin sa operasyon mula sa aplikasyon ng mga pamamaraan at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya gaya ng Philippine Air Force, DA Disaster Risk Reduction Management, National Irrigation Administration at BSWM upang siguraduhin na ang kinakailangang cloud formation ay lumabas sa mismong araw ng operasyon. Ang cloud seeding ay proseso upang baguhin at isaayos ang panahon sa pamamagitan ng maliliit na mga nucleus na ikakalat sa ulap na siyang magdadala ng ulan sa mga napiling lugar. Bahagi pa ng DA dahil sa pagsasagawa ng operasyong ito, lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka sa rehiyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos formal na buksan ang pasilidad para sa Vendor Business School ng Quezon City, ay formal na ring nagbukas ang klase kamakailan para sa unang batch ng vendors na lumahok sa programa. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Para sa pagbubukas ng Vendor Business School o VBS na programa ng lungsod ng Quezon, nasa 140 vendors ang lumahok para sa unang batch ng programa. Katuwang ang Consultative Group for International Agricultural Research Resilient Cities Project, ang programa ay layong palawakin ang kaalaman ng mga vendor sa larangan ng food safety, market technology, epekto ng climate change sa seguridad ng pagkain at mga diskarte kung paano palalaguin ang negosyo. Sa ilalim ng programang ito, kailangang dumalo ng mga vendor sa 10 training workshop kada linggo at 5 buwang coaching at mentoring. Tanging QC pa lamang at Nairobi sa Kenya ang mga lungsod na may ganitong klase ng programa sa buong mundo. Kaya't labis ang pagkatuwa ng mga Q-citizens sa inisyatibong ito ng Mayora kung saan ilang netizens din
ang nag-iwan ng mga magagandang komento hinggil sa programa. Samantala, isa lamang ang VBS sa mga programang inilatag ng pamahalaang lungsod ng Quezon para sa taong 2024 at inaasahan pa ang pagdagdag nito sa mga susunod na buwan. Kasama na sa lineup ang most anticipated event sa lungsod, ang 5 araw na Hog Festival na mag-uumpisa sa pagbubukas ng buwan ng Marso hanggang ika-5 araw ng buwan. Dito masasaksihan ang pagtatangkang mapabilang ang Pilipinas sa listahan ng Guinness Book of World Records na may pinakamaraming iba't ibang putahing baboy na ihahanda sa isang hapagan. Ang kaganapan ay nakaangkla rin sa VBS program ng lungsod kung saan ito ay magbibigay daan upang hikayatin ang mga negosyante na tangkilikin ng local pork upang muling mapasigla ang industriya ng pagbababoy sa bansa sa kabila ng dagok na dulot ng African Swine Fever. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nakapagtala ng 1,839 na voter applicants sa COMELEC Naga. Karamihan rito ang mga bago at nais maging botante. Balitang nakalap mula sa One Media Network Naga, pakinggan si Melvin Machado sa kanyang ulat. Puun kan magbolta ang voters registration kan Commission on Election kan Pebrero 12, may 1,839 nang nakapagrehistro sa opisina kang COMELEC digdi sa siyudad kang Naga. Sanggatos kada aldaw ang narirehistro kan COMELEC na magayon subot na sinyales na naaraman kan publiko ang aktibidad kang COMELEC orog nangunyan na may pinagpiprepararan na eleksyon sa masunod na taon. Susug ki Attorney Mike Julia, City Election Officer kang COMELEC Naga, dakulang tabang man ang media interview para maidiseminar ang impormasyon hali sa saindang opisina. As of yesterday po naka 1,839 na po kita. Hapon kang February 12 po nga nang start sa voters registration, 1,839 na po ang sa tong naparehistro. More or less every day ang average na 100 pataas. So 1,839 na nagparehistro sa COMELEC Naga, kadaklan subot digdi ang new registrant asin mga nagpa-transfer kang sa edang rehistro hali sa luwas kang Naga. Ang majority po kang dakol na nagparehistro new registrant, mga baguhan, tapos itong mga transfer from other city municipalities, ito pong sa luwas kang Naga nakarehistro dati, nagrelipat na po igdi sa Naga City. Bukas ang COMELEC po Lunes abot Sabado para sa voters registration na matapos sa bulan kang Setyembre. Hali sa siyudad kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado nagbabareta para sa One Media Network. Samantala, alinsunod sa layuning maparami ang mga siklista sa bansa, magdaraos ng isang bicycle race event sa ika-3 ng Marso sa Clark City, Pampanga, na bukas sa lahat ng age group mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tunghaya ng iba pang detalye sa ulat ni Princess Castro. Ride on! Dahil magkakaroon ng isang race event sa Sacobia River Bridge sa loob ng New Clark City sa Pampanga, alinsunod sa pagbubukas ng Go for Gold Race Series sa darating na ika-3 ng Marso. Layon ng event na ito na mapaangat ang junior cycling at matuklasan ang higit pang mga talento ng mga atleta sa bansa. Sa magaganap na kompetisyon ay inaasahan ang paglahok ng 400 hanggang 500 siklista, kabilang ang mga dating profesional mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Paglalabanan ng mga player ang parangal at mga papremyong salapi na may kabuwang halaga na 200,000 piso para sa lahat ng kategorya at 41,000 piso naman sa mga mananalong elite players para sa isang araw na criterium event. Ang mga kategoryang maaaring lahukan ng mga siklista ay nakatala sa inyong mga screen. Para sa mga nagnanais na humabol sa registration ng event, maaari pang mag-register online sa link na makikita sa inyong screen o di kaya naman ay magtungo lamang sa kanilang official Facebook page para sa higit pang impormasyon. At para naman sa mga nagnanais na magparehistro on-site,
Maaari lamang magpunta sa cafe na nakatala sa inyong screen mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga hanggang 2 ng Marso. Ang registration fee para sa event ay nagkakahalaga ng 400 piso. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, level ng tubig patuloy na bumababa sa mga pangunahing dam sa Luzon. Higit 600,000 botante nagparehistro para sa 2025 midterm elections. PBBM inatasan ng TESDA na mas paigtingin pa ang employment rate ng senior high school students. TECO namahagi ng $200,000 sa mga apektado ng pagbaha sa rehiyon ng Davao. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa Zero Cool ransomware attack. Go for Gold Race Series gaganapin sa 3 ng Marso, bukas sa lahat ng siklista sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.